Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating tagapagsuporta, tagapagtaguyod ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ganon din po sa ating Ka Eric Celis Facebook account. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay, pagsuporta sa mga video uploads ni Ka Eric, lalo na po sa ating balita at talakayan serye. Mga punto de vista ni Ka Eric. And also, we also appreciate yung inyong patuloy na pagsulong ng viewership para sa ating programa with Dr. Lorraine Maribadoy. Kay Ma'am Lorraine, kasama ko po siya sa programa po na Bigwas ng Agila. So maliban po sa ating balita at talakayan serye, mga punto de vista ni Ka Eric dito sa ating video political commentaries, ay mayroon din po tayong program na Bigwas ng Agila. At dyan naman po, maiinit na talakayan din po ang ating ginagawa upang mabigyan ng kaliwanagan ang mga maiinit na issue na nangyayari, mga kaganapan na kailangan pong mabigyang kaliwanagan sa ating mga mamamayan, at nang sa ganon ay maiangat din po natin ang kamulatan at kamalayang panglipunan ng ating mga kababayan. So maraming salamat for sharing, promoting, and also doing your share to campaign na lumawak po ang viewers ng Bigwas ng Agila at ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob po namin yan sa inyong kabutihan na sumama at sumuporta sa ating paninindigan para sa totoong mabuting pamamahala at upang ipagpatuloy ang laban at paninindigang tapusin na ang malawakang pandarambong at sistematikong korupsyon na nagaganap po sa kasalukuyang administrasyon nila Marcos at nila Romualdez. Sa puntong ito ay bibigyan natin po ng talakayan itong naging pahayag na naman. Kahapon lang ito, gabi ko na nakita yung message niya sa social media and sa interview niya, itong si Senator Ping Lacson, ang tagapamuno ng komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam po natin na ang Senate Blue Ribbon Committee ay mahalaga po sana ito na komitiba. Ito po ay nagsisilbi na oversight committee upang parang ombudsman din ito sa loob ng Senado na kayang mag-imbestiga at dapat imbestigahan ang anumang mga pangungurakot, mga iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat sa pundo ng mamamayan, mga kaganapan ng abuso sa kapangyarihan na ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno. Yan po ang pinakatunguhin dapat na mandato ng Senate Committee on Blue Ribbon. Pero iba po ang nangyayari ngayon sapagkat imbis po na katotohanan ang magiging paglalantad, pagtatabon-tabon at paglilihis sa issue ng iskandalo ng 1.4 trillion pesos involving the flood control projects na dinorobo at ang itinuturo na nangulimbat at nangurakot nito ayon sa mga salaysay at mga pangyayari at mga testimonya at mga ebidensya, si Marcos at si Romualdez na pinsan niya ang pasimuno nito. Subalit pilit ito na itinatanggi at inililihis pa ang malala, ang criminal trails ng malawakang korupsyon at sistematikong pandarambong ay pilit na pinuputol sa Senado at ganon din po sa Ombudsman. Na ito sana ay mga guardians of democracy and mga haligi upang magkaroon po ng sandigan ang mamamayan na maniningil sa pananagutan ng mga nagnanakaw at nag-aabuso sa pundo at kaban ng gobyerno at sa poder at kapangyarihan ng pamahalaan. Subalit hindi po ganon ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, nakikita natin na nag-aalangan di umano si Senator Ping Lacson na buksan ang investigasyon hinggil po dito sa pagkakasalaysay o pagkakalahad ng 18 na mga former soldiers na ang 16 dito ay kumpirmado na naging bahagi ng Philippine Marines ng ating Armed Forces of the Philippines under the Philippine Navy Branch of Service. Ang isa po ay naging Philippine Army at ang isa ay Army Reservist. And we have come to know the information now
according to the declaration of former Congressman Mike Defensor, ay mayroon pang 10 o baka mahigit pa na mga bahagi po nito ng mga naunang security detail personnel kay Saldico na naging kasangkot po sa pagdi-deliver nitong mga aktual na pinangulimbatan at dinurubuhan, kinurakot na mga pundo ay maglalantad din at magsasalaysay. Wala pa tayong date o announcement na nakuha kung kailan at saan ito gagawin. Pero hindi po nakakatulong sa interes ng mga mamamayan itong naunang pahayag ni Ping Lacson na destabilisasyon lang yan. Walang pagkakadugtong yan sa flood control projects. Gusto lang sumakayan sa mainit na talakayan sa isyu ng korupsyon involving 1.4 trillion pesos. Joyride lang yan. So mga ganong salita po, very irresponsible, very anti-people po yun. No? Hindi yun interes ng taong bayan. Ang ganong style na pinagsasabi ni Ping Lacson kasi kung wala siyang kinikilingan at hindi po siya umaakto kagaya ni Tito Soto, kapareho sila, na mga special agents ng Malacanang sa loob ng Senado, dapat buksan mo muna sa patas at makatotohanang investigasyon bago ka magsagawa ng mga pananaw mo. Sabi niya, magiging circus lang yan ang ating gagawin kung hindi natin muna pag-aaralan. Paano mo pag-aaralan? Sila na nga ang lumanantad at nagboboluntaryo na handa silang magpa-imbestiga dahil marami pang detalye ng kanilang mga sasabihin ang nais nilang mailahad. O bakit ayaw mong bigyan ng official forum sa Senado? Ano ang ikinatatakot po nila Ping Lacson at nila Tito Soto? Mabubulgar at mabibigyang laman at sustansya ang mga naunang salaysay nila Sergeant Gutesa, na pilit din po ito na na-deny ng kanyang access of platform to participate in due investigation dahil pinagdudahan pati ang signature ng notarial service ng abogado na nag-notarize. O, ganun lang po kasimple, hindi na makita si Gutesa ngayon. At ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, hawak na po si Gutesa ng mga tauhan ni Tambaluslos at ang isang lumalabas dito na pangalan na nais din na sana ito ipatawag dapat sa Kongreso, ang pangalan na Manny Cuevas. No? Parang ito ay operator according to sources nila Marcos at nila Romualdez para sa ganitong uri ng special ops. Parang kagaya din ni Trillanes, mga mercenaryo po. Pag sinabing mercenaryo, for hire ang services. Pag for hire po, mayroon pondo. And then gamitin mo ito para sa isang special operations. Itinuturo po mismo ng mga nagre-reveal na ang mga kasamahan nila, itong 18 former soldiers, mayroon pa pong mga mahigit 20 na gusto sanang magsalaysay, tumistigo dito sa ginawang kasindikatuhan ng mga operations ng sindikato nila Marcos at Romualdez ng kasabwat pa nila at kasama pa nila sa inner circle ng sindikato si Ginoong Saldico. Subalit nag-aalangan po na lumantad ng iba dahil kinausap, tinakot, inintimidate at naiwan po itong 18 at mayroong pang lalabas na 10 or 11. So mga 50 ito eh. So tama, mahigit 20 pa nga. Sana ang mga lalantad at magsasalaysay. Now, going back dito sa very negative and anti-people na pahayag ni Ping Lacson. Bakit anti-people? Hindi po interes ng mga Pilipino. Ang sinasabi niya na pagdududahan niya na ito ay destabilisasyon, ito ay joyride, sakay-sakay lang, ito ay circus lang ang kalalabasan, dahil kung i-contempt natin sila, lalabas daw i-contempt ng Senado, dahil mayroon na siyang preconceived judgment na nagsisinungaling lang itong 18 former soldiers at ginamit lang sa destabilization ng kanyang teorya. So, ibig sabihin, ipapakontempt nila. So sabi niya, ni Lacson, lalabas na kontrabida tayo sa taong bayan. Wow! Talaga namang kontrabida ang akto mo. Ping Lacson, no? Pareho lang kayo ni Tito Soto. Wala kayong pinagkaiba nga sa ginagawa ni Trillanes. Kayo ay extension ng operations ng Malacanang inside Senate. Nawala po ang integridad at ang pagiging tunay na independent institusyon
of democratic support and democratic bastion para sa interes ng mga mamamayan, ang Senado, kung ganitong uri po ng mind frame mayroon po ang pamunuan ng Senado, kagaya ni Senator Ping Lacson, na hindi niya bubuksan ang investigasyon involving the testimonies nitong 18 new witnesses, 18 new whistleblowers, dahil CERCOS lang daw ang kalalabasan. Paano mo nalaman na CERCOS? Hindi mo pa nga napag-aralan ang kanilang mga testimonya, ang ebidensyang bit-bit nila, at ang salaysay nila na handa nilang ilahad sa isang formal na investigation process. Nagkaroon ka na ng preconceived judgment. Buo na sa pananaw ni Ping Lacson na nagsisinungaling itong mga former soldiers na ito. Hindi po maganda yon, sapagkat kung ganun po na may preconceived bias ka, instead na magbukas ka ng isang objective and truthful investigation, you better resign as Senate Blue Ribbon Committee chairperson at ibigay mo yan sa mga senador na may bayag at paninindigan at hindi natatakot na banggain ang kapangyarihan ng gobyerno kung kinakailangan, including ang pagbubunyag ng katotohanan kung kahit pa ito ay dumudugtong papunta sa mga makapangyarihang personalidad like ang presidente na si Marcos Jr., ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, na kontrolado pa rin po ang House of Representatives, at ang asawa ng presidente. Ano ang ikinatatakot ninyo? So kung hindi mo kayang panindigan, Ping Lacson, ng buong may integridad, katapatan, at pagiging patas at makatarungan ang pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee, which sinabi ko na napakahalaga po ng komitiba na yan para gamitin sa walang kabuluhang mga political operations that serve the interest of Marcos and Romualdez. Di bali na pong wala ka sa Senate Blue Ribbon Committee. Ping Lacson, kung ganito po ang pahayag ninyo. Anti-people yan kasi hindi interest ng taong bayan ang pinapanindigan mo. Interest ito ng gusto nyong pagtakpan na mga itinuturong masterminds, pasimuno, mga punong salaring kriminal na itinuturo ng mga ebidensya, testigo at mga testimonya na ayaw nyong mapakinggan. Imantakin mo, wala pa nga ang evaluation, wala pa nga formal investigation, sinasabi niya, paano kung ipakulong natin yan? Ba't mo ipakukulong? Ipapakontempt nila eh. Yun ang ginawa nila sa mag-asawang Diskaya. Nang nakita nila na mayroong hawak na ebidensya, tinakot at tinakot nila hanggang sa kinasuhan na hindi na nakapag-testify sa Senado ang mag-asawang Diskaya. Ganon din kay Sergeant Gutesa, binutas ng binutas at pinalabas na ginagamit lang ng political interest group, no? Allegedly sa grupo nila Senator Marcoleta at ng Senate Minority Group, tinanggal na si Gutesa, wala na rin. Hindi na makita ang testimonya. Ganon din po ang testimonya sana ni Ginoong Saldico na kung hindi lamang po ito bulastog at kulukoy, ang mga pananaw ni Ping Lacson at hindi nag-aarti-artihan na kanyang nagkukunwari sa dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, subalit special agent pala ng Malacanang, di dapat pinayagan mong magsalaysay. Si Saldico, kahit Zoom lang, kasi alam mo naman na totoo ang threat sa kanyang buhay. Nangyari na nga, di ba, naproteksyonan ba ninyo si Yusek Cabral, na ngayon ay hindi na makita, bigla na lang naging bangkay si Yusek Cabral. At ganon din po, hindi na makita si Adrian Bersamin, dating legislative liaison officer ni Marcos, at allegedly, sinasabi ni mismo sa sources nila Congressman Igay Erese at ng mga iba pang mga binigyan ng impormasyon ni Congressman Libeste, runner bagman yan ni Marcos. At may direct communication line kay Marcos hinggil sa mga deliveries na ito. Si Boying Rimulya, nagsalita na totoo na may mga naganap na serye ng pagpupulong sa panahon po na nandito at pinapasok nila Trillanes at nila Marcos at Romualdez ang mapanghimasok at pakialamero sa kanilang ginagawang illegal na pag-imbestiga, illegal na case build-up, itong mga ICC investigators and representatives of prosecutors. Bakit hindi mo ito imbestigahan? Kung wala kang kinikilingan at pinagtatakpan na master mo. Ayun. So, anti-people kontra mamamayan po. At hindi po nakakabuti sa interes ng paghahanap ng katotohanan
itong negatibong postura ngayon ng pahayag ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson. Ako nga, kung ganito kabigat ang mga testimonyang salaysay na bitbit nitong 18 former soldiers, why not call for a committee of the whole? Anong ibig sabihin yan? Ang buong Senado, expanded, pwedeng mag-investiga. Pakinggan natin ang salaysay nitong 18 former soldiers. Di po ba yan ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na wag naman sana nating patayin at patahimikin ang mga nagsasalaysay sa katotohanan at naghahanda ng kanilang paninindigang isiwalat ang mga nalalaman nila tungkol dito sa malawakan, sistematiko, organisado at pinakamalaking pandarambong at pangungurakot na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas after the dictatorship of Marcos Sr., itong kay Marcos Jr. at sa pinsan niyang si Romualdez. Di po ba? Pwede pong i-convert ang Senate into a Senate Committee of the Whole. Buong Senado ay pwedeng mapakinggan at gawing forum itong salaysay ng former soldiers, ng bagong mga whistleblowers at ng iba pa na gustong lumantad na rin, natatakot at nag-aalangan lang. Yun nga, dapat 50 po ito mahigit. Subalit, ginapang, tinakot at na-intimidate po ang iba na mga gustong tumistigo, umatras na. Ngayon, nakikita natin, binabaliktad pa ng kagaya po nila Ping Lacson, nila Trillanes, nila Boying Rimulya, at mismo ni Marcos at nila Romualdez, kung hindi kayo sangkot sa katotohanan, kayo ang itinuturo na pinagdudugtungan ng so-called criminal trails, yung linya ng pangungurakot, dumudugtong sa inyo bilang mastermind. Kung totoo na sinasabi niyong kayo ay hindi sangkot, bakit hindi nyo pa imbestigahan? Bakit hindi nyo ilabas at hayaang ilantad ang salaysay nitong mga 18 former soldiers, and more will be coming if indeed hindi kayo ang sangkot dito? Bakit nyo kailangang pagtakpan ito? Kaya nga mananagot ito si Ping Lacson at sila Tito Soto sa taong bayan pagdating ng panahon na wala na sa kapangyarihan yan si Marcos at si Romualdez. The day of the reckoning and the day of judgment sa ginawa ninyong pagsupil sa katotohanan, sa ginawa ninyong pag-reinforce sa krimen ng pandarambong at mga paglulustay sa pundo ng bayan, pangungurakot na malawakan, na nagbunga na ngayon ng pagkalugmok ng buong gobyerno at ng ekonomiya, nalulunod tayo sa kumunoy ng pagkakautang at kahirapan. Subalit ang pinagtatakpan pa rin ni Ping Lacson at nila Tito Soto ay ang mga itinuturong mastermind. Kaya ayaw nilang ilantad ang katotohanan, ayaw nilang payagan na magkaroon ng pagsasalaysay. Tanggalin nyo yung contempt nyo, pakinggan nyo and buksan nyo sa kaalaman ng taong bayan kung totoo o hindi ang salaysay. And makikita naman yan sa proseso ng investigasyon kung talagang pinapasakay lang ang taong bayan. Pero wag mong bigyan ng premature, preconceived, premeditated bias. Hindi ka pa nga nagsisimula ng investigasyon, hindi mo pa nga tinatanggap ang kanilang mga salaysay nito mga new 18 witnesses sinusupla at gusto mo nang patahimikin. Malinaw kung kaninong interest po. Ang majority, silent majority na ito, na pinamumunuan ni Soto at Lacson, hindi po sila para sa Republika ng Pilipinas. Para sila sa mga nagbibigay ng suporta sa kanila na nasasangkot naman sa krimen ng pandarambong. No? They are not for the people. Kung ganito pang uri ng postura ang ipinapakita ni Ping Lacson na kanyang sinaraduhan at itinatakwil ang testimonyang ito na hindi pa nagsisimula ang investigasyon dyan sa Senado. So malinaw mga kababayan, walang ibang choice ang taong bayan nito kundi bumuo ng lakas, ng sariling lakas at paninindigan, ng sariling pagkilos para talagang ipuwersa na yan si Marcos na mag-resign na. Sapagkat for so long, as long as there are Marcos and Romualdez in the government at kahawak nilang kapangyarihan, may tagapagtambol sila ng kanilang pagtabon-tabon at paglilihis
kagaya nila Ping Lacson at nila Tito Soto, walang katarungan at katotohanang mangingibabaw sa ating paghahanap ng katarungan at katotohanan hinggil sa 1.4 trillion pesos and more na mga pangungurakot at sistematikong pandarambong na inorchestrate, pinamunuan at kinumpasan ng gobyerno mismo ni Marcos at ni Romualdez. The greatest robbery of the government by the government itself, presided by Mr. Marcos and operated by his conspirator, Martin Romualdez, na pinsan niya. Yan ang gustong pagtakpan ni Ginoong Ping Lacson at ng alipores nila dyan sa Senado. Pero lantad na rin po sa mamamayan kung anong uri ng pagka-senador ito sila Ping Lacson at sila Tito Soto. They are not representatives of the Filipino people. They are representatives ng mga mandarambong at mangungurakot sa gobyerno dahil yun ang pinagtatakpan at ipinagtatanggol nila. May araw din po ng paniningil at paghuhukom para sa kanila mula sa mamamayan. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta, pagsubaybay, pakikinig sa ating mga balita at talakayan. Please don't forget to like, share, and promote our channel, and also share and promote our videos para mas malawak po ang maaabot ng ating mga video at mga upload ng talakayang balita natin. Sa gusto namang tumulong sa ating advocacy center, People's Advocacy Center na Bangon Sambayanan, ang numero po ng GCash line ay 0916-308-7710. 0916-308-7710. Rohilda Celis po, mga kababayan. Silangging po. At dyan pwede kayong magpadala ng 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. It's not the amount that counts. It's the sincerity of heart and the joint position of sharing our purpose para sa advocacy laban sa korupsyon at pandarambong sa ating bayan. Mga kababayan, huwag kalimutan ang ating habilin sa ating mga videos. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric.